Bakit kaya may mga paramdam sa mga mall? Sa mga mall? Pansin mo ba? Di ko alam, sir, eh. Minsan ka nang makapagtrabaho dyan. Oo, yun talaga. Mall of Wabo yun. Mall of Wabo. Balik na rin niya lang yung Wabo, sa mga nakakaintindi. Totoo yun. Nagtrabaho ako sa mall. Di ba? Naikwento ko na nga sa inyo. Yun yung unang-una namin na in-upload. Nakaranas talaga ako doon ng totoong multo. Ako mismo nakakita. Ako mismo. Kung babalikan nila yung... Pero hindi lang ako. 6 kami nakasaksi nun. At 2 security guard na may pumasok sa banyo. Wala siya, sir. Nawala. Pero bakit nga ba, no? Ang daming mga paramdam sa mall. Yung sabi mo, yung last time na sanabi mo yung kwentong yan, 1 year ago na rin, no? Lumipas, no? Nag-CR din ako dun, mag-isa. Wala naman ako nakita. Wala rin naman ako naramdaman. Pero nakakatakot kasi walang sumama sa akin. Mga bandang 3:00 yun. Madaling araw? Oo, madaling araw. Inabutan ako, sir. Yun na. Inabot talaga. Yan pero talaga. Pero no choice No choice talaga. Anong kilabot ang gagawin mo Kinikilabutan ka na kasi may lalabas na deposito ba? Yun. Ano ba? Jackpot ba? Pero no choice ako dahil kailangan ko ilabas. Mas nakakatakot yung masermonan ka sa trabaho. Oo. Mas nakakahiya yun. Pero may iba tayo dito sa Ako mismo, sir, na-experience ko rin yan sa mall na ginutihan ko. Around Cavite lang din. Wala naman sa wala naman sa inagap ko na mangyayari rin sa akin Nangyari ito nung panahong nagre-renovate. May renovasyong magaganap. Pina-duty ako, hiniram ako parang gabi-gabi. Doon ako, hindi ko nga kaya magpuyat lagi. Dahil, sa madaling sabi, sir, hinihiram ka sa company mo para mag-duty doon sa mga tinatayong gawa stall nung pinapasukan mong trabaho. Dahil maraming dahil maraming gagawin tuwing gabi. Mas mahirap yung paggawa nun kasi more on may babaguhin mga design. Babaguhin design, may mga babaguhin mga pwesto, may babaguhin tiles, ang dami. Kaya kailangan ng tao, kailangan naman manpower. Iba-ibang tindahan, iba-ibang mga tao, kailangan dumating doon, dumalo. Sila, kinachat kami na kung pwede ba, available ba kami. No choice. Kasi may isang, yun yung command. Kailangan mong sumunod talaga. Trabaho Call of duty yun So bale, ang nangyari kasi nito, sir, every Sunday yung day off nung mga contractor. Hindi man lang ako naabisuhan na wala pala, hindi dadalo yung hindi pupunta yung mga contractor. Hindi pala dadalo. Hindi sila mag-work dahil ng tuwing linggo talaga pahinga talaga nila kasi syempre nagtrabaho na sila from Monday to Saturday ng puro puyatan yun. Starting sila ng 9 PM sarado ng mall hanggang 6 ng umaga. Wow. 8 hours din yun. Hindi, 8 hours din, sir. Pero syempre, gabi. Ibang gabi. Ibang trabaho ng gabi. Nahabaan ako nun. 8 oras sa gabi. Tsaka iba ang pagod ng gabi. Yung gabi kasi, gusto mong matulog. Iba ang umaga Kahit maghapon ka, di ba? Iba yung gabi. Siguro dahil sasanay na sila, taga-probinsya sila, mga taga-Quezon, mga naging tropa naman, naging kaibigan din. Mabait sila, okay naman sila, sir. Ang problema, ako lang yun nandun. Walang nag-abiso nga sa akin na cancel, na dapat kinancel na lang nila yung pagpunta ko. Grabe, no? Wala man lang pasubali. Nandun na ako. Kaka-day off ko lang. Kung magagaling ako sa day off, pagkatapos ko ng day off, doon na ako dumuti, kinabukasan. So, bali, Thursday and day off ko, Friday, doon na ako. Dumiretso ka na. Hindi ko naman pwedeng i-day off ulit yun. Bawal mag-day off ng 2 sabay, 2 sunod. So, bali, no choice, sir. Pagdating ko doon, sabi ng cancel. So, bali, medyo nag-alangan ako. Sabi, paano kaya yun? Napaisip ako. Anong gagawin ko? So, dahil kailangan ko rin may gawin, kasi yun ang duty ko, di nag-alisa na sila. O naman mangyari, chat mo ako. Chat ganito. Tinuloy ko lang. Ito na yung hindi ko mawari. Ito na yung mga nangyari na, sir. Habang ako yung nagdi-display na, dahil ang epekto kasi nung paggawa nila, sir,
Marami ang nawala sa pwesto, maraming natumba, maraming alikabok. Ang ginawa ko, naglinis. Gabi, kahit gabi yan. Nilinis mo kasi yung alikabok ng mga tiles, yung mga pinagpuputol ng kahoy, puntahan ng puntahan sa lahat ng ano yun, sa lahat ng mga nakadisplay na items. Ginawa ko, inayos ko muna. Linis. Ito na, nung mga bandang alas 12 na, nakarinig ako ng mga kalabog. Bubukas sa lahat ng ilaw nun nakarinig ako ng mga kalabog ng mga item. Wala bang daga doon? Wala sir daga doon. Bakit? Paano ko nasabing walang daga? Meron silang blue na nakatali na pain sa daga. Kaya wala sir mabubuhay na daga doon. Kapag kinain ng daga yun, mamamatay talaga siya. Kabawat Okay. doon, sa stock room, sa lahat ng area doon, merong bukod doon, may dumarating kaming mga yung gumagawa ng ganyan, pest control. Teka, linawin ko. Okay. Yung ano yun yung sa daga, panlason. Yung panlason. Yung hindi ko alam ang pangalan Hindi ko alam ang tawag Yung blue tinatali lang yun. In case kasi baka kainin ng daga. Nandun pa rin bilang katunayan na nandun pa yung pain. Hindi niya makakain ng tuluyan. Kaya tinatalian ng mismong pest control. Okay. May nilalagay pa nga siya doon yung puti na chemical. Para talagang lason pati mga ipis, mga butiki. Para Lason. wala talagang makakapasok na insekto o daga doon. langgam. Diba lahat? Kaya pati yung daga, mapepeste yung amoy sa amoy niya. Yung amoy nung chemical, ang baho talaga nun. Kaya 100% sir, safe talaga sa daga. Okay. Para malinaw lang sa mga manonood na yung lugar na yun talagang wala talagang kahit Wala anong talaga. daga. Ito ang Insekto. ito ang medyo sa akin, yun nangyari doon. Nagkalabugan ng mga item. Nagkalabugan. Nakarinig pa ako ng basag May mga natumba. May area. Pero, hindi ko muna agad nilapitan. Siyempre. Kasi nasa likod ako, nakatalikod ako nun Habang busy ka naglilinis nga. Bigla ba namang may ganong ka maririnig? Siyempre, bilang ako, nagtapang-tanga ka na lang. Pero hindi mo agad, naman na pinuntahan mo agad, di ba? Siyempre ako, may takot pa rin bilang tao. Natakot din ako. Kasi iba ang tunog Paalala ko sa inyo, kapag tapos ng mall hours, lahat ng mga mall, pinapatay ng aircon. No, yun pa isa tatanong ko sana. Kung baka may aircon. Pagdating na ng malakas. 9 PM, patay na sarang aircon nun. Pagdating ng umaga, kung hindi ako nagkakamali, ng 10 AM, magbubukas ang aircon. Kahit papunta ka pa ng mga mall. Yun ang bukas at sarado 10 PM. So, bali parang 12 hours din naka-on ng nila. Ganun ang Naka-on yung aircon ng mall. Yung oras nila, yun yung pinaka operation. Yun yung Oo. operation ng Panay bukas. kasi parang naririnig ko si Francis M. Oo. kumakanta. Yun? So sa madaling sabi, para sa kalinawan ng lahat, mga ka-shekels, nag-ooperate yung aircon doon between 8 hours, 10 hours. 12 hours. 10 to 10 yun 12 hours siya nag-ooperate yung aircon doon sa mall. So, bali, nung alas 12, ulitin ko lang alas 12, may ganung pangyari. Ibig sabihin, wala nang hangin, sir. Walang hangin, pero dahil malamig, dahil nakulob yung, dahil silyado kami, sir, ng, anong salamin yan? Oh, yung mga salamin nga. Ng silyado Mga naman. stained glasses. Yun. Ayun. Silyado kami, kaya nandun pa rin yung lamig. Pero, sir, wala namang electric fan kami para matumba ang mga item. Oh, yun sana susunod ko yung tatanong. Wala pa Baka rin. may pan na bukas. Wala pa rin. Walang exhaust blower na bukas. Wala, sir. Wala. Kasi, automatic yun. Pag yun, pinatay yung aircon, wala na talaga lahat. Teka Wala lahat. muna. Kasi, di ba, sabi mo bagong gawa yun. Yung pinaka-ginutihan mo. Ginagawa pa. Ginagawa pa. So, ginagawa ibig sabihin, maaaring yung mga tanong kong ito, hindi rin talaga papasok kasi bakit? Ginagawa nga yun Hindi naman pwedeng bawal kasi, kagaya ko, ako nagtatrabaho sa ganun, gumagawa kami ng mga retail shop. Bawal mag-on ng mga aircon, electric fan, lalo na kung hazard pa lahat. May mga pusod, Dahil yung alikabok. dumi, lalong magwawala. Kasi yung hangin, Tama. kung saan pupunta. Tsaka maaaring pumasok sa mga sa mga dinadaanan ng hangin papunta sa ibang stall. Yun, Ito nga masaklap, sir May iba ko pero doon pa rin related. Kapag gumagawa nga pala sila, dahil kakasabi ko lang, walang aircon, mainit talaga. Oo, sobrang init. Kung nag-duty na sila, dahil kami nandun,
wala talaga silang hangin doon. Wala talagang suporta ng lamig na ipoproduce ng mall. Mainit talaga. Siyempre, oo. Init talaga. Yun baliin ko lang ulit wala nang hangin, walang aircon, walang electric fan, Wala exhaust blower. wala lahat. So bali, nung naglilinis nga ako ng item at nung pinakalagayan niya, dahil sa dami ng alikabok at dumi at mga nagtumbahan, ako hindi ko sinadya yun yung mga inayos ko sara, nagtumbahan dahil sa customer, may mga bumibili. Kasi ito ang proseso umaga, magbebenta, gabi, mag-renovate, mag-ayos. Okay, oo. Yun yung continuation ng flow ng store kapag may ganong setup ng renovation sa tinatrabawan ko. So bali, nung narinig ko nga, nagtumbahan, ibig sabihin marami, sir. Mayroon narinig pa nga ako na basag. Nung narinig ko ito, doon ako dinervyos na rin. Oo, kinalabutan din ako. May takot din talaga. Pero hindi ko muna siya inintindi. Pinalimpas ko muna siguro, nasa 2 minuto muna, sir. Ito na yung naging twist ko. Pero kinakabahan ka nun. May kabado rin kasi wala na akong kasama. Wala akong kasama, wala rin kaming guard. Wala rin. Oo. Malawak yun, sir. Eh di ang lakas ng kaba mo nun nung nandun ka. Oo, may kilabot din. Pero sabi ko, kailangan tapangan Parang kapiyan kailangan mo tapangan. Magandang punchline yun So, bali yung nandun ako sa part na yun, malapit sa akin. Yung senaryo lang Hindi malayo, malapit lang talaga. Sa likod ko lang. So, 2 minuto, pinalipas ko. Pero hindi ako sir rumekta dun sa lugar na yun. Kasi, baka mapagkamalan ako yung nagpatumba nun Kumbaga, baka kasi isipin nila na sinadya ko. Baka may kapabayaan mo. Hindi, baka sinipa ko. Mo. Baka sinanggi ko. Baka ako yung mapagkamalan dahil ako lang nag-iisa doon. Pero salamat, may CCTV. Oo. May CCTV naman na magpapatunay na hindi ako yung nakasira. Kung meron man na pangyaring ganun na senaryong worst scenario. So, bali, pagharap ko sir sa likod, umarap lang ako doon sa nagbagsakan. Lumisa ko sir at hindi ako rumekta doon sa mismong pangyaring nagbagsakan. Ito ang nakakatakot. Dahil sa narinig ko nga sir, di ba na-alerto ka? Alerto, natakot, may ibang emosyon 2 minuto. Nung nilapitan ko yung pangyaring yon, kung saan naganap yung mga pagtumba ng mga stocks, walang nakatumba. Yun. Wala lahat. Wala lahat nakatumba. Pero narinig mo na may nabasag. Oo. May narinig ko nga natumba, nabasag. Nung paglapit ko doon sa mismong lugar na yon, wala lahat. Nakaayos. Ito, ayos lahat ng stocks. Kaya, may tatanong ako sa'yo. Kasi ito naranasan ko sa trabaho. Doon ba nung nag-duty ka, may napansin kang exhaust pipe? May exhaust pipe, sir. Pero wala talaga Hindi, ganito kasi yan. Meron kasi malayo siya. Oh, may nangyari kasing ganito, sir. Familiar ka ba ang sound kasi, lumalagos yan ng distansya rin, certain distance. Ngayon, ang naisip ko kasi, sir, yung narinig mo sigurong basag, narinig mong may bumaksak, maaring, kaya tatanungin kita, kung yung kabila bang retail, may nag-ooperate? Wala rin. Wala rin. Kasi yun, katabi nun, sir, Photoshop siya. Oo. Kaya imposibleng ganun kaingay. Photoshop anong gagawin lang ng mga tao dun pagpasok? Pipicture lang sila. Kasi may tinatawag na nagbabounce yung tunog. Wala sir. Wala rin gumagawa. Kaya ako tinatanong, maaring may katabi ka na baka may gumagawa rin? Wala rin. O katabi mo na nag-ooperate. Wala rin. Kasi nung pag-out na nila ng 9, uwi na talaga. Kami lang talaga yun yung talaga yung panahon na yun lang ang kumpanya na naka-operate lang. Tsaka may ginagawa. Okay, para kalinawan ng lahat. Naka-shekels Kung meron man katabing store, tindahan na may gumagawa nun, sir, malabong marinig namin. Bakit? Silyado ang tindahan namin. Yun lang mapapatunayan ko. Kasi kapag may ginawa, sir, sa ibang tindahan, hindi mo marinig yung mga paggawa nila doon. As long as lumapit ka doon. Pero yung dahil sa soundproof talaga yung... soundproof. Soundproof talaga yun, sir. Ayun, kaya para malinaw. Hindi ko rin talaga maririnig na may ginagawa kaya sa Kaya doon ako kinalabutan, sir. Paano nga ang nangyari na paglapit ko, wala lahat yun. Wala. Malinis. Pino.
Maayos. maayos umaga. talaga. Maayos na maayos yung mga item na narinig ko na nagbagsakan, may nabasag, may nawasak. Meron pa akong kwento dyan, sir. Tudugtong ko lang. Alam mo, di ba, merong mall sa Manila, huwag natin pangalanan na. Di ba, merong mga sightings ng paa? Mm. Alam mo yung paa na nakayapak? Yung Okay. footprint ba sa mga tayo sa gabi? Wala namang papasok ng ganun at hindi papayagan ng security pumasok doon. At Oo. walang security dadaan doon. Dahil may mga camera doon. Oo, nakasapatos din sila. Nakapagtataka lang na bakit may mga paa doon sa mga ganung mall. Nakakapagtaka at nakakapag-isip na saan nanggagaling yun, yung mga footprint na yun. Mga footprints. Wala Hindi naman ko. namin alam. Hindi ko rin mawari kasi may mga ganyan din mga instances sa amin. Pero hindi ko pa hindi ko sila masyadong pinapansin. Bagaman, Pero ikaw sabi, nakikita ka personal. meron talagang yapak ng paa. Paano mo siya nakikita? Anong yapak ang napapansin mo? Maputik. Pero talagang paa niya. Paa talaga. Pero nakakapagtaka nito, ang laki. Malaki ang paa. Meron maliliit. Oo. Meron talaga. May parang paa ng bata. May paa ng bata, may paa ng malaking tao. Minsan Pero- nga may kamay pa eh. Sa salamin, Oh, may kamay pa. parang familiar yung kamay na yun. May mga kamay may kamay na talaga. Yung mga kasamahan ko kasi yun sila dahil mas lamang yung takot nila. Ako every time na nakita ko, okay. Hindi ko masyadong Pinapansin. pinapansin. Pero nakakatakot kasi kita mo, di ba? Parang Parang sabihan pa, pag malaki ang paa, malaki sapatos. malaki sapatos, Tsaka malaki ang medyas nun. malaki medyas. Hindi kasi pag maliit ang hindi kasya. Kailangan Kailangan fit, fit talaga. 1:1 yun. Oo, yun. Anong size yun ang suot? Ganun Siyempre. lang. So bali yung sir, itong kagandahan, di kilabot na, kilabot yung naramdaman ko, naranasan doon sa pinagdudutihan ko. Ang kagandahan nito, buti na lang, sablay yung permit. Paano naging sablay yung permit? Bakit ako pinag-duty gayong wala yung mga kontraktor? Doon pa lang, nagkaroon na ng argumento. Hindi ka pwede mag-duty nang wala yung mga kontraktor. Anong permit ang tawag doon? Wala yun. Wala. So bali, Work permit yun eh. invalid yung pag-duty ko. Anong ginawa nila? Pinauwi ako. Tinawagan ko sila, ma'am. Kailangan ko umuwi dahil pinapauwi ako ng mismong security ng mall. Dahil bawal at walang permit yung nanggaling sa mga kontraktor upang payagan ako. Walang kasulatan o kasunduan na ako'y mag-duty ng ganito at walang gagawin no kung ano man. Pwede kong reasonable na mag-ayos nga, maglinis dahil yun na makakatulong sa kumpanya. Problema, walang ganong pinarmahan. Dapat Wala kayo na pag-usapan. wala na pag-usapan, wala na pagkasunduan, sir. Kaya sa madaling sabi, pinauwi. Ako'y pinauwi ng alas 12 pero kilabot na ako nun. Buti na lang. Ako kasi, yung narinig mo, ikaw Pero nakasaksi. ang plano ko kasi nun talaga, matulog lang. Pag-ayos ko, malinis ko, matutulog na talaga ako. Pero dahil sa nangyaring yun, na ako, umatras ako, hindi na muna ako matulog. Ganyan din ako sa trabaho eh. Pag panggabi, mag-iin ako. Alas 12, tulog na ako. Tapos Ayos. gising na ako ulit ng mga good morning. Para umuwi na lang. Oo, umuwi na lang. Ganyan ang masarap na trabaho. So bago tayo magtapos, gusto ko lamang ibahagi pa to, sir, na sa mga ibang bansa din, sir, may mga nakikita din ganong sighting sa mga mall. Kaya itong iiwan kong tanong sa inyo, mga ka-shekels. Comment nyo sa aming comment section. Naniniwala ba kayo na pwedeng magkaroon ng multo sa mall? Kung meron, at kung meron kayong ibabahaging kwento, i-share nyo naman sa aming comment section. At sir, dito na natin tatapusin itong video to. Kaya napansin ko, pumapaldo tayo, sir. Parang nag-iiba yung ambience ng lugar natin. Gumaganda ang natin ngayon, sir. Income. Gandang Pero salamat, sir, sa iyong kwento. Maganda yung naranasan mo. At isa ka na rin sa mga nakakakita rin ng lahat ng mga sightings na yan. Dahil din ako, nakaranas ako ng ganyan. O paano, dito na namin tatapusin itong video ito. Huwag mong kalimutang i-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel. At muli si Boy Patatas at si Boy Palayas na nagsasabing, ihadya tayo ng Diyos sa lahat ng masama. Yes, we do, we do, we do. Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do.